Chapter 18. Genesis chapter 18, verse number 19. Okay? Okay, nakita nyo na mga kapatid? Okay, basahin natin. Ready? Read. For I know him that he will command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. I pray, dear Father, na kayo po ang magpalaala sa amin. Mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Isus, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay. So tayo po ay umupo muna mga kapatid. So ngayong gabi, magtuturo po ako ng about biblical leadership. Okay? So, lahat naman tayo rito, hindi naman tayo pinanganak na automatic. Meron tayong mga tawag doon, ginagampanan. Wala ho. Pero, merong plano sa atin ng Diyos, bakit tayo nabuhay? Pwede nating sabihin two ways. Pwede sabihin natin, you are not born a leader. On the other hand, pwede nating sabihin, we are born a leader. Okay? So pwede, pag may kausap ka, pwede sabihin, hindi po ako leader kasi ako, tatay ko, magsasaka lang yan yung nanay ko, housewife lang yan Hindi naman Panginoon sa Kristo natin, pwede naman sabihin niya, hindi naman ako, tatay ko, karpintero yan yung nanay ko, di ba? So, dito po, nung tayo po tumanggap sa Panginoon, that was the beginning of a new chapter of our lives. Yung buhay natin, binago ng Panginoon di ba? So, dahil binago ng Panginoon yan, ang sabi ng 2 Corinthians, if any man be in Christ, okay, na kay Kristo, is a new creature. So now God is already concerned of our newness in life. So dito po si Abraham, hindi naman siya isinilang na siya ay leader, But, may plano ang Diyos sa kanya. Ganun din po sa atin. May plano po ang Diyos sa atin. Pero kung ang science ang titingnan natin, sasabihin ng science, you are born a leader. Pero kung titingnan naman natin ng Biblia, sasabihin naman ng banal kasulatan, mag-excel tayo. Because we are not born to become the tail. Gusto ng Diyos, tayo po ay magiging head. Okay? Ibig sabihin to lead. Kaya sabi dito, sa verse 19, for I know him. Sabi ng Panginoon, kilala ko si Abraham. Ang tanong ngayong gabi, kilala ka ba ng Diyos? So sabi ng Panginoon, I know him. So kung tayo ay tanungin, yung Diyos ba natin, kilala ba tayo? Ano sunod yan? Alam ng Diyos na si Abraham that he will command his children. He will command. To become a leader, sometimes you are going to command. Halimbawa, si Jolie, ate siya uutos yan. Hindi niya mautusan yung kuya niya kasi ang kuya niya uutos sa kanya. Pero meron siyang card doon, di ba? Kaya niyang mautusan yung sumunod sa kanya. Parang kami lang ganung araw. Pag meron akong pera, sabi ko kay Johnny, John, may pera ko, gasal ko ang pinggan. Tapos yung kapatid ko naman, kukunin yung pera. Utusan niya yung bunso namin. Then, may pera ko dito, hugusan. Ibig sabihin, merong chain of command Di ba? Chain of leadership, parang ganun,
Yung bunso, kawawa. Wala siyang mautusan. Anong gawin ng bunso? Magpanggap yun, sakit ang tiyan ko, ganyan-ganyan, di ba? Ang susunod doon, yung nanay. Balik sa nanay yung utos, di ba? Parang ano lang yan, yung bumalik lang din, yung nanay, nagbunga nga, nag-utos sa panganay, yung panganay, nanggulang, di ba? Napunta doon sa dulo, balik din sa nanay. Kaya yung mga nanay natin, ano yan, alam mo, tawag doon kay Speaker of the House, sabi nila, come on, yung picture ho, mag-uutos po yan. So, isipin nyo, leadership is everywhere. It is not a title. Subukan nyo lang doon sa kalye. Merong tao doon. Kahit yan mayor ang dumadaan, paparahin niya. Kamu na. Tuturuin pa, di ba? Tuturuin, tigil. Isipin mo, ang makapangyarihan yung pito niya. Sa San Pablo ba yun? Basta merong mayor na hinuli. Sabi nung traffic enforcer, tigil! Sabi ng bodyguard, teka dito. Congressman pala. Kilala mo ba kung sino yung sakay ko? Sakay ng sakyan na to? Silip yung enforcer. Ay, si mayor po at saka si congressman. O bakit mo kayo pinara? Nag-traffic po ako dito. Di ba? So, alam nyo, pinatawag siya sa City Hall, sa office ng mayor. Kabadong-kabado siya kasi pinatawag siya doon. Isipin mo, ipatawag ka, ikaw yung leader doon sa kanto, pagkatapos bigla kang ipatawag sa opisina ng mayor. Kung ikaw yung ipinatawag, anong nasa isip mo? Mukhang wala na yata akong karir nito. Baka ang nasa isip niya, mula pagkatagat dito, baka i-demote siya, magiging slip. Ang tawag doon? Sweeper, di ba? Pambihira. Flag racing, mga kapatid. Sabi ng mayor, pinatawag ko yung ating enforcer. Kasi ito, ang may lakas ng loob. Parahin ako. Yung kanyang kamangkabas siya. Sabi niya, nakayuko lang siya, sabi na pambira. Para bang maghahalo yung hiya mo, di ba? Yung hiya, yung takot. Sabi ng mayor, anong pwedeng gawin ko sa kanya? Ay, yung mga employee, walang nagsasalita Kabado sila, tahimik sila Sabi niya, wala mong suggest, ang gagawin ko sa kanya, ipopromote ko siya. Sipin mo yan. Mula lang doon sa barangay traffic enforcer, nagiging city enforcer. Leader pa. Sabi niya, ito po ay mayroon pong values ito. Hindi po ito mababayaran. Hindi po natitinag. Kita mo yan? Kaya mahalaga pala din sa leader, mayroon kang sinabi. Di ba? Ngayon, saan ba natin nakuha yung mga values na yan? Bakit napakarami tayong mabalitaan sa airport? Nakakuha ng 100 million, nakakuha ng $25,000. Bakit binabalik yan? Pag in-interview po sila, ano sabihin nila? Kasi po ng mga bata kami, sinasabihan kami ng nanay namin na pag hindi inyo, ibalik nyo. Di ba? Nawala yung cellphone ni Brother Rap, binalik sa kanya. May values Di ba? Binalik sa kanya. Matagal nga lang. Nag-iisip muna yung yung nakapulot na, nag-iisip muna, babalik ko ba to o hindi? Di ba? Yes. Ha? Di manlak, Tapos, yung nakapulot, kukuha ng padrino yon. Pwedeng dalhin niya ang anak niya. Para, yung maganda yung growing ba, di ba? Parang hindi alata na pag-interesan mo. Kanya-kanyang gimmick yan Pero at least, merong papel na ginagampanan yung tao. Di ba? Maaari namang dinala niya yung anak niya para ipakita sa anak niya, anak, kita mo ako nagbabalik ng gamit na napulot ko. Di ba? Ang tawag doon, on-the-job training. Di ba? Galing. So, command ba kapatid? Ano ba? For I know him that he will command his children and his household after him. Anong ituturo ni Abraham?
Ano sabi diyan? That they shall keep the way of the Lord. Oh. So tayo mga kapatid ngayon, simula nung tinanggap natin ang Panginoon, we are now a leader. Di ba? Meron tayong kanta dyan, pinakanta natin eh. Born to win, hallelujah, I was born to win. God never intended for us to be losers. Because losers never wins. But winners never quits. O, kita nyo, si Manny Pacquiao, laos na yun eh. Ngayon, nag-ano naman siya. Kasi ang boxer, pagka umidad na yan ng 40s, mahina na talaga yan. 40s kalaban mo 20s. Yung 20s hanggang 30s, yun yung height ng lakas ng tao. O, nagkukondisyon naman si Manny Pacquiao. O, diba? Eh, wala na yun. Laos na yung kanyang ano. Kasi pag as we age, humihina ho tayo. O makikita niyo ba Brother Rapian, siya makapag-testify. Nung araw, pag nag-preach ako, para ako, pag ganun-ganon eh. O, di ba? Lakad-lakad. Eh ngayon, napapagod na ako eh. Gusto ko na dito eh. Dito nga lang, pagod na ako eh. O, di ba? O. Si Pastor Babalo nung araw, nung kabataan niya, pag nag-preach yun, nakaganon-ganon, namang tatakbo doon. Nung tumanda na, nakaganon na, nakahawak na lang eh. O. Nagbabago. Teacher namin, si Rebert. Pag nag-preach yung buwan baba, nung tumagal na, nakasteady na lang. Oh. Pastor Bing. Oh. Sikiran niya. So habang tumatanda tayo, nag-iiba ho. Oh. So kaya dito, sabi po ng Panginoon, tuturuan po that they shall keep the way of the Lord. So tayo po, the moment we become a child of God, we are all teachers. Teachers are leaders. So we are going to teach our loved ones, those who are near to us. Tuturuan natin yan. So yun yung ating call, mga kapatid, panawagan sa Diyos. Kagaya po ni sinabi ng Panginoon dito kay Abraham. Ano pa? To do justice, yung gawin yung tama, and judgment, tamang judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken. Oh. Kita nyo? Yung lasinggero, leader yan. Ang influensya niyan hanggang doon sa kanyang mga apo. Simpleng turo lang yan. Anak, pasindi nga. Dala-dala yung yusi, di ba? Sindi. Oh. Yung pagsindi niya, siyempre, oh. Ako doon ako na-train eh. Sabi ng lolo ko, yung mga sigarilyo nung araw, tabako ba? Lalaki. Parang sa kapre. Oh. Lalaki ng tabako nung araw, lalaki ganun kahahabaw. Oh. Gaganunin lolo ko yan. Oh. Pag ganun na, Bong, sindihan mo nga to. Isa sobrang laki. Diba? Bata pa ba? 7 years old, maliit mo kay Joshua. Hihip-hipin mo doon sa ano. Talaga naman, oh. Hinong-hilo ka eh. Sa laki noon eh. Tabako eh. Nung una, uubo-abo ako. Pero nung high school na ako, I like it. Nakuha nyo? Gusto ko na eh. Kaso lang, yun yung values na mali. Values yun. Hindi naman maganda sa katawan mo yun. Diba? Yun po yan. Kaya ito po yun. Kaya ito si Abraham, tinawag ito ng Panginoon to become a leader. At bless siya ng Panginoon to lead. Kaya kita mo yung byproduct ng pagsunod ni Abraham. Yung Israel ngayon, they were all leaders. 9 million lang ang residente ng bansang Israel. Pero yun yung bansa na halos lahat doon, mga leader. Bakit? Karamihan doon. Kumpara mo yung mga bansa na malalaki, sila po ang nagpinakamaraming PhD. Mga doktor. Dito sa Pilipinas, marami din tayong mga doktor. Konduktor lang alam. Kahit jeep, may konduktor eh. Tricycle, may konduktor. Oh. Sipin mo. Pati aeroplano natin, may konduktor pa. Yung mga palabas na nirregistas, di ba? Pag hindi ka nagbayad. Oh. Sabi, saan ka na? Kubaw, wala yung sahod. Bayad mo.
Itatapo doon sa bintana ng aeroplano. Grabe naman palabas yun. Walang katotohanan. Okay. So yun po yan, mga kapatid. So biblical leadership. So paano tayo? Pag sinabi natin biblical leadership based from the Bible. Leadership based from the Word of God. Leadership based on spiritual matters. Okay? Kasi ang dami. Halimbawa lang, yung pagiging sundalo, mahirap yan eh. Sa atin kasi, ganito sa atin pag sundalo ka rito, pag mayroong isang bagay na atakihin ka, tatawag yung nasa field. Tatawag yan sa kanyang lieutenant, sa sarito, Lieutenant, kami po yung nanganganib, atakihin po kami dito. O, sabi ni lieutenant, wait a moment. Tatawag niya ng kapitan, yung tropa po natin, yung platoon po natin, mayroong problema doon, atakihin na po sila. Saglit lang, hintay lang. Tatawag na si kapitan. Major, yung ating pong tropa doon, pambihira, atakihin. Ang haba ng proseso, patay na yung mga tao, diba yung sa mama sa pano, patay na eh. Kasi pangit yung chain of command. Pagdating, tinawagan yung presidente, naglalaro pa eh. PSP pa eh. Ano yan? Sabi ng general, Nigera po sir, hindi pa ako tapos dito, mamaya-maya na nga yan. Patay yung mga tao niya. Buha nyo? Sa Israel, iba ho. Tinuturuan yung kanilang mga leaders. Field leaders. Pag may threat, danger, tira. Walang chain of command. Pag alam nyong merong titira sa inyo, tirahin nyo na. Hindi nyo na kinakailangan tatawag pa. Ganun po yan. You are responsible doon sa post mo. If there will be a threat, go directly. Sa atin, hindi. Tatawag muna. Umabot muna ng 24 hours, 48 hours bago aksyonan. Kita mo yun. Patay na yung mga tao ron. Ang dami-dami, isipin nyo. Yung kalaban, nasa 100 plus lang naman yun eh. Alam mo yung mga sundalo na doon sa highway? 10,000, naghihintay sila doon. Naghihintay ng anong gagawin namin. Nagbabarilan doon. Wala silang gagawin kasi wala pong order. Yun yung maliwanag na disorder. Disorder yun. Kasi ako, nag-aaral ako niyan eh. Alam ko yung term na red right up. Basahin mo kung anong location mo. Kaya di ba, merong doon, sarhento, inambush sila, nandoon siya sa gitna ng enemy line. Anong sabi niya doon sa headquarters niya? Sir, pakitira po itong area na ito. Yung area niya, siya mismo yung titirahin. Sipin mo yan, marami tayong sundalo, well-trained, willing to die for the country, to protect our democracy. Isipin mo yan. And yet, many Filipinos now don't know what is democracy. Yung matatanda, they fight for the war in order for us to have liberation and freedom. Ngayon, mga young people natin, hindi alam na may gira na. Akala niyo yung gira dyan sa, Ang Amerika ho, naka-red alert. Ang Pilipino, walang alam. Ano yung red alert? Red tide ba yun? Kita mo yan? Walang alam. Bakit? Wala kasi yung righteousness sa atin eh. Wala yung Bible. Kasi pag mayroong righteousness, anong sabi na banal sa Salatan? Righteousness exalt the nation. Okay? So ito po yan mga kapatid. Balikan po natin biblical leadership. So dito tayo kanina nabanggit natin si Abraham. So we are going to talk now, introduction lang yun, dito kay Moses. Anong meron ba kay Moses na makuha natin? Kasi may makuha naman tayo kay Abraham, pero introduction lang. Ito po yan. Hebrews 11, verse number 25. Kailangan.
Hebrews 11:25. Sabi ko dyan, choosing. Okay? Yung unang ginawa na na desisyon ni Moses, di ba alam naman natin si Moses, taken out of water, nakatira siya sa palasyo for 40 years. He was trained all the best knowledge, universities doon sa Egypt. Ano sabi diyan? Nung siya po'y nagkaedad na, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Sipin mo yun. Gusto niya. Kita mo, alipin yung kanyang bansa eh. Alipin. Alipin yung mga mananampalataya. And yet, he chose to suffer. Gusto niya eh. O, anong makuha natin dyan? Si Moses bilang leader. So, a leader must die to self. Must die to self. Kung inisip lang ni Moses yung sarili niya, ang ganda kaya ng upuan ko dito sa palasyo. Ang ganda kaya ng titulo ko dito, Prince of Egypt. Oh. Ang ganda kaya ng mga sundalo dyan, sinasaluduhan ako. Ang ganda kaya ng papel ko dito, kahit hindi ako totoong anak, hinahainan ako. Sipin mo yan. All the comforts are there. The privilege, nandoon sa Egypt. Pero makita po natin mga kapatid, he was willing to die to self. So pag sinabi natin die to self, ang pinakamalapit po nito, the closest thing found in the Bible, yun yung sabi po ni Pablo sa Romans 6 verse 6. Ang sabi dyan, old self was crucified, di ba? Dying to self means forgo the selfish, physical, and egotistical desires of this world and wholeheartedly seek the kingdom of God. So more of God than ourselves. Yun yung, die to self. Okay? Ano ba? Ito, kung i-reframe natin yung idea, dying to self, pwede nating sabihin self-denial. Parang sinasabi natin, yes to others, more often, or always, than saying, yes to me. Oh. Diba? Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, sometimes you have enemies. They will not approve what you are doing. Pag lagi ka nasa labas, nagdi-disciple ka, nagbabible study ka, hindi na maintindihan niya nasa bahay niya. Ako nga, hindi ako maintindihan ng mga anak ko. Pag sinasama ko sila, sama ko, puno na lang tayo nasa labas eh. Pwede bang nasa bahay tayo? Yung ibang mga bata, gusto nila nasa labas. Yung mga anak ko, gusto nila, do we have time to stay in the house? Nakuha niyo ba yun? Napapagod sila. Di ba? Napapagod sila. Kaya sama sa akin. Sabi ko, doon sa mga dalawang anak, sama kayo sa Sabado, may lakad yung daddy nyo. Pwede bang huwag na lang? Dito lang kami sa bahay. Pwede bang we have one day to stay in the house? Sipin niya. Yung iba gusto-gusto na sa labas. Kaya sometimes people in your house will not understand you. Sabihin nila you're so fanatic. Pero hindi ganun. Okay? The more we say yes to others, God and people, the better we can establish the greatest commandments within our lives. Yun po yan. Kaya sabi po ni Pablo sa Galatians 20, I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life is now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. One way we die to self is by living more like Christ and less like ourselves. Di ba? Less of yourselves, more of Christ. Okay? Yun po yan. Ito po yung ginawa ni Moses. Sabi po niya sa verse 25, rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Yun, saglit lang yun. Di ba? Pwedeng marami siya mga prinsesa doon, mga princesses na kasama niya. But those are for a season. Pleasure for a season. Dying to self. Pangalawa, mga kapatid, verse number 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Ano makita po natin dito? Diba? Ang sabi dyan, esteeming the reproach of Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches, than the treasures of Egypt. Mayaman po yung Egypt. Diba? Mayaman yun nakalagay dyan, treasures in Egypt. Yan, marami pa rin yaman ng Egypt. Dami pa rin mga tao pupunta doon. Sabi sa akin, Pastor, nakarating na ba kayo sa Egypt? Sabi ko, hindi. Pero sumasakay ako sa Egypt. Di ba? Egypt. Wala naman, di ba? Sumasakay ko na. Egypt. Hindi nga lang ako nakarating doon, pero dito nakasakay na ako. Gusto nila palitan yung jeep Actually, basura na yata ng ibang bansa yan. Dinala dito sa Pilipinas. Yun yung masakyan doon sa Hong Kong, sa Macau. China yun. Nawalan tayo ng pagkakinlanlan. Nagkagulo ang bansa natin dyan. Pwede namang in-upgrade lang yung mga jeep natin. Di ba? Para walang gulo. Ewan ko, ba't yung bansa natin nahilig talaga sa gulo? Gustong ginugulo yung mga tao. Pwede namang gawa ng paraan slowly, di ba? Huwag na muna magsalita. Total, may ginagawa naman project dyan. Nagkaroon naman ng pagbubutas ng mga subway. Meron naman mga train dyan. May traffic na nga yan kasi magagawa naman ng train. Pwede maghintay na lang. Di ba? Hayaan mo yung tao. Kaya nung narinig ko yan, hinanap ko yung ibang transport system ng buong mundo. Pinanood ko yung mga dokumentary sa Congo. Ang hirap ng transportation nila. Isipin mo, yung 100 kilometers, umaabot sila ng 3 days sa kalsada. 100 kilometers, 3 days. 90% noon, 90% ng 100 kilometers, karamihan doon, baba yung pasahero. Tulak, diba? Pambihira. Sabi ko, grabe naman itong documentary na ito, parang hindi ka paniwala. Di ba? Sabi ko, mapalad pa rin ang Pilipinas, meron tayo ganyan. Sabi ko, paano kaya yung mga sa mga basilan area, paano ang mode of transportation nila, mga badyaw? Inalam ko naman din yun. At least, yung karagatan natin, tubig natin malinis pa. Kahit nandoon yung mga tao. Hindi kagaya sa kanila, talagang marumi. Okay. Anong meron dito? Kaya yung nakatingin nyo, parang lechon manok na ako. Tapusin ko na ito. Kasi nandiyan yung pagkain. Tapusin ko na. Sabi niya, pang-beres pastor last na lang ito Kasi itong lesson ko, 17 po ito. O gawin ko na lang 2. Okay. 17 yung pangalawa, verse 26 tayo, diba? Ano sabi dyan?
Ang tahimik ko na, talagang hindi ko alam kung interesado kayo sa mensahe or sa pagkain eh. Kaya dalawa lang yun. Ayan naman eh. Pasabihin niyo, kaya pastor, hindi ka marunong umintindi ah. Intindihin ko na, okay? Esteeming the reproach of Christ's greater riches. Ano po yan, mga kapatid? Ang ibig sabihin niyan, biblical leadership, he must have good values. Oh, values. Why? Values is very important. Makakuha ka ng 100,000, ibabalik mo. Values yun eh. Naturuan ka. Kagaya nung may sinulwiningan ako, may girlfriend siya. Sabi ko doon sa girlfriend, sino babae na to? Girlfriend ko po. Sabi ko, pag dumating ang araw na yung girlfriend mo, aawayin ka at magkaroon ng ibang lalaki, anong gagawin mo? Sabi ko, hindi ko po siya saktan. Sabi po ng nanay ko, let her go. Okay ah. Sabi ko, ayos ah. Turo ng nanay niya, let her go. Pabihira. Sabi ko, hindi ka masaktan? Hindi po. Kasi po, lagi ako sasabihan ng nanay ko. Values yan. Nakuha nyo? Values. Kaya malalaman mo, saan ba nagmumula yung mga values niya? Nasa bahay po natin. Yung pangalawa kong anak, pagod yan. Dumating kagabi, alas 12 na tulog yan. Hindi nakatapos ng assignment. Alas 5, gising na siya ng assignment na. Diyan. Sabi ko dyan, kailangan mo bang turungan kita? Huwag na po, bawal sa amin yan. Isipin mo yan. Bawal eh. So, alam na yung values na bawal. Oh. Kaya gigising siya ng maaga para tapusin niya yung assignment niya. Nakikinig yung gusto. Nakikinig. Pero yung bunso, gusto nang tutulungan ko. Magkaiba ng values. Diba? The same father with different values. Diba? Hindi ko alam kung sino consider sa amin. Ako ba o yung misis ko? Okay? Values. Why? Personal values are important. Your values form a significant part of your personal identity. You are what you are by shaping the values at home. Sinimulan yan. They shape you into your authentic self. Ikaw yun. Diba? And give you the sense of purpose and meaning. Driving your personality, goal setting, and how you live your life. Paano mo ililid yung buhay mo? That is values. Pahalaga sa sarili mo. Kaya yun, pinahalagahan po ni Moses. Ano yung pinahalagahan niya? Choosing, verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Di bali na yung mga treasures na sa Egypt. Pipiliin ko ang Diyos. O kaya hahanga ka dun sa mga Bible student natin, di ba? O, gusto ko ng buhay because of values. Spiritual value. Kayo, nandito kayo. Salad na sa bahay kayo. That's spiritual values. You choose to be in the house of God rather than there watching television. Okay? Good values. Yan. Your values also give you a better understanding of who you are. They will help you work your dreams. Gagawa ka kasi may values ka. Okay? So hanggang dyan lang po tayo. Tumayo po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for those biblical leadership that we have. I pray, dear Father, na tulungan niyo po kami na kami po, we will die to self. At pangalawa, we will have good values in our life. Para yung biblical leadership will be true to our lives. Just like Abraham, just like Moses. Harinawa, meron din po kami katangian na kagaya nila. As we pray, so Father,
If God has something for you right now, I'm talking to your hearts right now, that you will be a leader in your school, in your workplace, in your community, sa pamilya po ninyo. Ask God to give you that biblical leadership in your mind and in your heart. Because you are born a leader. If God has something for you and God is speaking to us right now, please do come. If God is reminding you, talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, sa paalala niyo po sa amin sa gabing ito. Through your words, as we part ways, ingatan niyo po kami, ilayo sa kapamanan ng disgrasya. Bless your people, Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all.